Sa detalye ni Yanig ng mababaw at malakas na lindol ang malaking bahagi ng lalawigan ng Leyte kahapon. Bagamat walang inilabas na tsunami alert ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagbabala naman ito na maaaring magkaroon ng mga aftershocks. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang yanigin ng magnitude 6.5 na lindol ang Visayas Region. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol sa layong 15 kilometro hilagang silangan ng Ormoc, Leyte at may lalim lamang na 2 kilometro. Pinakamalakas na naramdaman ang lindol sa Ormoc City at Cananga, Leyte kung saan naitala ang intensity 7, intensity 6 sa Haro at Capuocan, Leyte, habang intensity 5 sa Palo, Leyte, Tacloban City, Cebu City at Mandaue City. Naramdaman din ang pagyanig sa mahigit 30 syudad at munisipalidad sa iba't ibang panig ng bansa na karamihan ay nasa Visayas Region. Ang lindol po ay naidulot ng pagkilos ng tinatawag naming late segment ng Philippine Fault. Ito pong pulang trace. At ito ay isang fault na aktibo. Pero hindi talaga ito nagdudulot sa history at base sa aming analysis ng mga major earthquake. Ang pinakamataas na lindol na nangyari sa lugar ay noong 1947 na may magnitude 6.9 na earthquake. Wala namang inilabas na tsunami warning ang PHIVOLCS, ngunit patuloy itong nakapagtatala ng aftershocks. Dahil sa lindol, naapektuhan ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Visayas. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaroon ng island-wide blackout sa Samar, Leyte at Bohol. Saglit ding nakaranas ng power interruption sa Panay at Negros Island at Cebu, ngunit agad din itong naibalik sa normal. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang assessment ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa lawak ng naging pinsala ng lindol. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita.